Hello guys, sa mga breadwinner dyan. Hindi lang naman siguro ako nagsabi nito at saka yung mga OFW, yung mga nasa abroad, no? Alam nyo, talagang kailangan nyo talagang tiisin minsan yung pamilya nyo sa Pilipinas. Kasi one thing na-discover ko after many years, over a decade na pagiging breadwinner sa pamilya, sa dinami-dami ng ginawa mo, matusok mo lang sila ng konti, maganon mo lang sila, or may masabi ka lang na lahat ng ginawa mo, lahat ng tinulong mo, lahat ng tiniis mo, maglalahong parang bula. At magiging huyo ka sa kanila. Ang nakakalungkot pa dito, sila pa talaga yung ma-pride dito. Sila pa yung mataas ang ihi. Sila pa yung mataas ang pride. Alam mo yon, yung parang hindi marunong magpakumbaba, hindi marunong mag-sorry. Tapos, on top of that, they don't know how to speak up for themselves direkta sa'yo. Nasabihin na, hoy, ganyan, 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 ganyan. Hindi, be. Dadaanin ka niya nila sa immaturity, emotional roller coaster. Kinimberlu. Ay, nako. Nakakaawa lang yung mga breadwinner talaga kasi hindi talaga nila malalaman to unless mapagdaanan nila. And after nilang mapagdaanan to, parang too late na. You have wasted so much time. You have wasted so much of your life, so much money. Talaga so much money. Bago mo pa talaga ma-realize na kahit sa lahat ng ginawa mo, kunting kumot-kumot mo lang, ano yan sila? Para kang nobody. Sa totoo lang. Sobrang nakakaawa yung mga breadwinner na mga ganyan. Nakakaawa. Kaya kahit gusto kong sabihin na mag-ipon kayo, isipin nyo yung sarili nyo. Alam mo, ang dami naman nagsasabi ng mga ganyan, mga OFW eh. Pero minsan talaga kailangan mong pagdaanan para ma-realize mo kasi may masabi ka lang na konti na hindi nila gusto, huyo ka talaga sa kanila. As in, sa lahat ng ginawa mo, sa lahat ng maglalaho yan na parang bula na pumutok. Ganun kadali. Kahit pa sabihin mo 10 years ka, sabihin mo na, tas hindi nila magigets kahit anong wa mo, na nagsakripisyo ka, na naghirap ka, hindi nila magigets ever. Maririnig nila, pero hindi nila magigets. Maririnig nila, pero hindi nila ma-appreciate. Maririnig nila yung sinasabi mo, pero lumalabas lang yan sa kabilang tainga na parang walang value, na parang walang ibig sabihin, para kang kumanta na sira yung tono. Ganun ang eksena be, no? So grabe, no. Nakakaawa kung iisipin mo yung mga breadwinner na patubo pa lang. Tapos ikaw na nandito ka na, napagdaanan mo na parang, my God, ipagdasal kita be, ha? Ipagdasal kita, kawawa ka be. My God, mauubos yung buhay mo sa katutulong, mauubos yung lahat ng kinimberlu mo, yung pagkabata mo. Sana ang dami mo nang naipon. Sana ang dami mo nang napundar. And don't trust family. Based lang ito sa experience ko, no? Don't trust your family. Kasi sila pa talaga yung magbibetray sa'yo. Sila pa talaga magpapadisappointed sa'yo. Sila pa talaga ang sasakit ang puso mo, na daig mo pa higit pa sa nakipag-break ka sa boyfriend mo. As in. So, grabe. Kung patubo ka na breadwinner, sabagay kahit sabihin ko to, pagdadaanan mo pa rin to eh. My God. Pagdasal kita be. Kasi grabe, lalo na kung Pilipino ang pamilya mo, nasa Pilipinas ka, tas nasa abroad ka, is not easy. Siguro 1% ng family merong mga siniswerte sa pamilya. At siguro isa sa mga the best thing
kung ikaw naman yung pamilya sa Pilipinas at ikaw naman ang nanonood nito at hindi yung breadwinner, the best thing you can do sa breadwinner ng pamilya nyo is to retire the breadwinner from being a breadwinner sa pamilya nyo. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, gawin nyo ang lahat ng makakaya nyo para dumating yung time na hindi na siya breadwinner kasi kaya nyo na. At kaya nyo nang sabihin sa kanya na, be, or kapatid or whatever, or anak or whatever might be, okay na kami. Hindi mo na kami kailangang alalahanin at mabuhay ka na ng malaya na hindi kami iniisip. 'Di ba? Yun ang the best thing. So habang may breadwinner kayo, isipin nyo kung paano nyo siya mare-retired sa pagiging breadwinner ng pamilya. Paano nyo masasabi sa kanya na okay na kami, wag mo na kaming isipin at kaya na namin, no? Ano yung next vacation natin, no? At pag umuwi ka, wala ka nang gagastusin, be. Hindi ka na bibili ng ulam ng lahat. Sila na ang magko-cover. 'Di ba? That's the best thing you can possibly do sa breadwinner. Mag-isip kayo, pangalagaan nyo yung itinutulong, pagbungahin nyo, para dumating yung time na yun na masabi nyo sa breadwinner nyo na you can be free. Sige na, maging malaya ka na. At kung hindi, wag ka nang matakot umuwi. 'Di ba? Yun yung isang mga na maraming breadwinner na natatakot na talagang umuwi. Kasi alam na kung anong ibig sabihin niyan, gastos. Naku, napakarami. So, yung mga nag-uumpisa dyan na breadwinner or yung pamilya ng breadwinner, isipin nyo paano nyo mapapa-retired ang breadwinner nyo. At paano nyo masasabi sa kanya one day na it's okay. Okay na kami. Okay na kami. Huwag mo na kaming isipin. 'Di ba? Ang sarap isipin ng ganyan. So, ma-inspired kayo. At sa breadwinner na lang naman, ay be, pagdasal na lang kita. Dasal na lang talaga kakapitan mo dito. Anyway, yan ang thoughts of the day. Good luck everyone. Pagdasal ko ang mga breadwinner.